Eto na! Eto na mga kananay, ang inyong pinagkahihintay na recipe ng ating napakalambot na tinapay na pwedeng-pwede sa inyong mga paboritong ensaymada, cinnamon bread at kung ano pa. Ito ang ating multi-purpose dough. Kaway-kaway mga kananay, napakasimple lang ng ating mga ingredients. Ang una nating kailangan ay 3½ cups of bread flour. Pwede rin pong all-purpose flour kung meron kayo. Next naman po ay ½ cup of white sugar, 1 whole egg, ½ cup of vegetable shortening or pwede rin po kayo gumamit ng butter. Sunod ay 2 teaspoon of instant dry yeast. And ang last natin kailangan mga kananay, 1 cup of lukewarm milk. Kapag wala po kayong gata sa bahay, pwede na pong tubig yan. Kasado na yan, kananay. Ang kailangan lang natin gawin mga kananay ay pagsama-samahin ang lahat ng ingredients na ito dito sa ating mixer na ito. Kananay, wala po akong mixer sa bahay. Walang problema. Binayaan po tayo ng poong may kapal ng 2 kamay. Gamitin po natin yan sa pagmamasa ng tinapay. Diba? Same procedure pa rin naman tayo mga kananay. Kailangan nyo lang pagsama-samahin ang lahat ng ingredients na ito tulad ng ginagawa ko. Then, kailangan mo lang siyang i-knead or imasa sa loob ng 30 minutes or 45 minutes or hanggang maging smooth na ang ating dough. Alright, balik tayo mga kananay dito sa aking ginagawa. Ngayon po'y kinakabit ko na ang aking dough hook at sisimulan na nating imasa ang ating ginawang mixture dito sa ating dough mixer. Ayan, diba? Iintayin lang natin hanggang maging super smooth na ang ating dough tulad nito. Actually, ito mga kananay, kulang pa yan sa masa. Kailangan pa natin siyang paikutin ng paikutin hanggang sa makita natin na pwede na natin gawin ng window pane test tulad nito. Kumuha lang po kayo ng kaunting dough at kailangan nyo lang po siyang i-stretch ng dahan-dahan. Kapag po hindi na butas ang dough, yun po, perfect na ang inyong tinapay and ready na siyang i-proof sa loob ng 1 oras o 1.5 oras hanggang mag-double na ang kanyang size. Ayan mga kananay, pinuform ko lang siya ng bilog at lalagyan ko ng kaunting oil para hindi naman magkaroon ng elephant skin or kulubot. Diba? Dapat kasing kinis at kasing ganda natin ang ating mga tinapay. At ito na nga mga kananay, after 1 hour, nag-double na ang size ng ating dough. Ngayon po'y kailangan nating i-punch-punch ng ganito ang ating dough para naman mawala ang gas or carbon dioxide na na-create sa ating pagpapaalsa. Kapag po kasi hindi naalis ang excess gas sa ating dough, ito po'y nagke-create ng maasim-asim na lasa sa ating tinapay. Ayaw naman natin nun, diba mga kananay? And ngayon nga po, as you can see, isa-isa ko na pong dinidivide ang ating dough at isa-isa ko na ring tinitimbang. Yes, kananay, kailangan pong timbangin. 80 grams po ang ginagawa kong ito mga kananay. Kailangan po nating timbangin lalo na kung ito po ay pangtinda ninyo dahil hindi nyo po malalaman kung magkano ang inyong tutubuin kapag po ito'y hinulaan nyo lang. Walang ganon mga kananay ha? Lagi pong tatandaan na kapag po tayo'y magnenegosyo mga kananay, kailangan po nating mag-invest sa ganitong mga timbangan, yung mga kailangan po ng tamang sukat dahil po dito po natin malalaman kung tayo po ay merong tinutubo sa ating paninda. And balik tayo mga kananay dito sa aking ginagawa. Nakita nyo po na binilog ko po ang mga dough at inilagay ko po sa ating pan na binrush natin ng lard. And as you can see mga kananay, binigyan ko po ng spaces between ang ating mga dough dahil ito po'y aalsa pa. Magdodoble pa ang sizes nila. Kaya kailangan po natin silang paalsahin sa loob ng 45 minutes or hanggang magdoble nga ang size. And after 45 minutes na maalsa na ang ating tinapay, kailangan nating mag-preheat ng oven ng 10 minutes sa under 175 degrees Celsius. At ito na mga kananay, ready na ang ating dough para i-bake. Ayan, binrush ko lang po ng egg wash ang ibabaw ng ating mga dough para ito'y shining, shimmering, splendid. Ang ating pong egg wash ay made of egg and konting milk. Ibibit nyo lang siya at ipapahid nyo sa ibabaw ng ating tinapay. Ngayon po'y i-bake na natin ang ating tinapay sa loob ng 20 minutes and ready na siya in count of 1, 2, 3. Taray, tapos na agad. Charot! Sera ka kananay. Siyempre, hindi ko na pinakita yung 20 minutes, no? Masyadong mahaba. And ngayon nga mga kananay, may I now present to you ang ating napakalambot na tinapay. Diba? Para lang yung malalaking dinner rolls. Tingnan nyo naman kung gaano kalambot. Diba? Diba? Laban na laban. Pwede ng pang negosyo mga kanana. Ayan mga kananay, pwede siyang pang pandeasado, ensaymada, ube pandesal, at marami pang ibang klase ng tinapay. Para po sa iba pang katanungan, feel free to message at Rachi's Homemade Facebook page. Maraming salamat!